lalong-lalo na ang bigas, no? Kailangan nga i-consider na yung price manipulation is maging heinous crime, ano? Dahil talaga maraming tayong mga Sana masaya tayong lahat ngayong Pasko, no? And in the spirit of Christmas, I hope that ito na lang, mensahe ko for Christmas. Sana hindi natin makalimutan na in the end, tayong lahat ay Pilipino. Magkakaiba man ang ating paniniwala, magkakaiba man ang ating pinapanigan, magkakaiba man ang ginagawa natin at antas natin sa buhay, sana sa susunod na taon, lalo na ito'y panahon ng eleksyon, no? Sana'y hindi makalimutan natin na tayong lahat ay Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Hi, good morning po, Kongs. Balikan ko lang po yung statement this weekend ni Speaker Martin Romualdez. Hinikayat niya yung pag-create ng mega task force to run after price manipulators to force rice prices down. Ano pong masasabi niyo rito? At ito ay we understand na nagmula sa mga findings din ng House Quinta Committee. Well, tama naman po yung sinabi ni Speaker Martin, no? And again, if it gets created, itong mega task force na to para habulin po itong mga smugglers, yung mga nag-iipit po ng presyo. I mean, parang cartel na nga po, itong mga cartel sa ating commodities. Well, syempre, all the needed legislative support and actually the support from the House will be afforded dun sa move ni Speaker na yan. Napakalaking bagay talaga na ang pag-create ng mega task force para tignan, no, at huliin yung mga nagmamanipulate, no, ng presyo, lalong-lalo na ng bigas, no. Kailangan nga i-consider na yung price manipulation is maging heinous crime, ano, dahil talagang maraming tayong mga kababayan na lalong-lalo na yung mga mahihirap na naapektuhan dahil sa pagsasamantala, no, ng mga ilang mga negosyante. Lalong-lalo na sa presyo ng bigas, no. So sinusuportahan natin yung hakbang ng ating speaker na mag-create ng mega task force para habulin, no, kung sino man ang yung may mga pagkakasala, no, na nagkakasala sa pagmamanipulate ng presyo. At yun nga, nananawagan tayo na sana i-consider din ng Kongreso na itong price manipulation, lalo-lalo ng bigas, maging heinous crime. Nakakailang hearing pa lang yung Quintacom, kita na ho natin yung extent po ng manipulation ng disparity ng presyo, ng supply, lalo na ng mga ng bigas, nakikita. Walang ho tayong kakulangan sa supply, pero maayos ang importation natin, pero hindi bumababa ang presyo. At despite the many efforts of government, hindi pa rin natin ma-hold accountable kung sino man ang dapat may sala. I think the call of the speaker is not only timely but it's urgent, no? Kailangan talaga nating panagutin. Kasi habang wala tayong nakikita na nananagot, ay patuloy na siguro people will take advantage of the situation. Kaya nga kailangan natin ng mas malakas na tugon. At we thank the speaker for raising this suggestion. And rest assured that I like to believe that Congress, especially those monitoring the Quintacom, would really be behind the speaker in supporting this proposal. Okay, isa na lang po about din dito. Kasi I understand this week meron po ulit hearing o hearings ang Quinta Committee. If you have idea lang po kung ano yung dapat abangan at ano yung specific tututukan for this week bago mag Christmas break ang House. Sa totoo lang ho, hindi kami mga members ng Quintacom. Pero ganito na lang ho. If I'm following it right, no, paminsan-minsan I get to monitor what's happening at the Quintacom. They're still zeroing onto that reason bakit despite the supply, hindi mo bababa yung presyo. At identified naman natin
kung sino ang importer, sino ang mga distributor ng bigas. At I'd like to believe that the Quintacom is moving towards holding people accountable para masampulan natin. Hindi naman pwedeng ganun na lang palagi ang kalakaran. No? Kailangan nating masampulan na meron talagang yung nagsasamantala ay syempre they'll be made accountable for their actions. Dagdag ko na lang, actually, may imbitasyon po naman, open naman po ang Quintacom even for non-members. Pero sabi ko nga po nung huling manifestation ko sa Quadcom hearing na yung naging problema sa yung problema sa drug cartel at yung problema po sa rice cartel, matagal na pong magkaakibat halos yan. Medyo nagulat po tayo sa statement ni Ginoong Jimmy Guban kasi sinabi niya, since time immemorial pa na may rice cartel na ganyan. So, doon nga po sa manifestation, sabi ko baka marami pong impormasyon saka ano ang pwede nilang i-share sa Quintacom. Pero again, nakasuporta naman po kami sa Quintacom and as per the scheduling, wala pa po kaming idea sa specifics. Maybe you should ask the chair or senior vice chair para makatulong sa info. Thank you, Mela. You may speak now. Kenneth Basilio from Business World. Hello, magandang umaga po. Sir, balik ko lang dun sa budget. The 1987 Constitution states kasi that the state shall provide the highest budgetary priority to the education sector. Ano yung interpretation natin dito sa phrase na to? Well, there's jurisprudence at that end, no, na sinasabi ng Supreme Court na hindi ko lang makuha yung particular case that saying that the budgetary priority is not equal to the highest budgetary allocation. But we're not even taking it from that. We're just saying that if you put all together the sums allotted for all the education agencies na meron tayo, CHED, DepEd, SUCs, TESDA, at yung iba pang mga, kahit ito isama natin yung mga infrastructure projects na may kinalaman sa education sector, significant pa rin ang ating allocation for education. Now, mahirap kasi na isusuma lang natin per agency. It doesn't work that way. We'll have to look at the entirety of the allocations that's provided for the education sector. At yan po ang interpretation ko bilang membro ng BICAM. No? Tinignan natin yan. Di ko lang mabigay ngayon exact numbers. But also, we have to understand that ang tinanggal yung digitalization project. Diba? Yun yung nabawasan. Mahirap kasi na inahalo natin lahat. Para maintindihan natin, may problema ho sa naging mga utilization at implementation ng digitalization project. At pareho po tayo ng pinanggagalingan. Ayusin muna, make it more efficient. At the same time, nag-shift din tayo sa focus sa human resource. Malaki ho ang allocation this year for the teaching supplies. Gawa ho ng bagong gawang batas yung sa increase ng CHOC allowance at teaching supplies. So, nandyan pa rin po ang pagpaprioridad sa education. Kaya nga po siguro, ako nakita ko na lang ang wisdom ng paggagawa ng budget every year para mas responsive po tayo. Hindi lang ho sa kung ano yung nakasulat sa konstitusyon, kundi kung ano rin yung pangangailangan natin sa bawat taon, ano ang mga kailangan i-prioridad. At ano din po yung extent ng isang agency na gamitin at gastusin yung perang ibinigay sa kanila. Mag-add lang ako sa konti kay Kong Jude. Let's also state or put into record po na in addition to the educational support po, yung infrastructure, mga binibigay pang ibang suporta, nakapasok din po, nakaakibat po sa ating mga local governments and national government yung mga pagtulong po, yung additional scholarships, yung mga educational assistance na binibigay po natin ranging from 2,000 to 10,000
And yun nga po, meron ding local support from our LGUs. So it's actually really the priority of the national government and the local government po, yung education.